again, sa market visibility guys, i-describe mo lang itong mga sumusunod. Product and product service description. Describe lang, literal. So kung service siya, may mga packages, A, B, C. Describe ano ang content ng A, ano ang content ng B, ano ang content ng C. Okay, maliwanag na ako doon ha. Pa-thumbs up lang para alam kong nagkakaintindihan. Okay. Industry description. Dito ang dinidescribe yung industriya, hindi yung business nyo. Okay? Hindi yung business nyo, yung industriya. Sabi niya dito, Kakanin Bites is a local business in Navotas City. So, ang ano dito guys, ang i-describe natin, yung industriya ng kakanin. Okay. So, ano-ano yung laman? As to definition and scope, yan. Ano ang core activities ng kakanin business? So, ito yan. Then, local. Yan. Local impact. Key players. Dito guys, ang ilalagay nyo sa key players, literal, yung mga key players sa lugar. Okay? Dito, kahit hindi nyo na ilagay yung SWOT nila, okay lang. Okay? Just simply describe kung sino-sino yon. So, halimbawa, sa Navotas, merong 5 nagtitinda. Yung store. May 5 store na nagtitinda ng kakanin. Sino-sino sila? Pagbigay ka ng konting description tungkol dun sa mga yon. Okay? Sir, pwede bang isama yung sa mga palay-palengke? Pwede. Kasi talaga namang nagtitinda rin sila. Okay? Kasi ang kakanin, marami yan eh. No? Sir, pwede ba namin isama yung medyo malapit sa Navotas, tulad ni Dolores, mga ganon? Pwede. Okay, kasi bakit? Ano pa rin kasi kumbaga within the reach, malapit. Okay? Kumbaga, isang sakay lang, mararating mo na. So, competitor mo pa rin yan. Market size and growth. Market size and growth. So literal, okay? Gaano kalaki ang industriya ng kakanin? So tingnan mo yung ginamit niya dito. Food and culinary industry in the Philippines is expected to reach 8.11 trillion pesos by 2024. So pinapakita niya kung gaano siya kalaki. Okay? Ayun, with resource pa. Which is tama. Okay, ngayon, pwede mong isama dito sa market size kung meron siyang nilagay na percentage. No? Halimbawa, sinabi niya, ang kakanin industry ay 10% ng total industry ng Pilipinas. Pwede rin yung ganon. Now, kasama sa ipepresent mo dito yung number of food and culinary businesses. Ibig sabihin, kaya niya sinama to kasi market size. Okay? So, totality sa buong Pilipinas, ganito sila kadami. Now, kung may makikita kayo na sa Navotas lang, okay, sa Navotas lang, pwede mong isama yan. Kasi ibig sabihin, talagang literally nasa market mo. Halimbawa, sabi ng BPLO, ganito kadami ang ganitong negosyo sa Navotas. Pero, yung negosyo namin na papasukan ko, dalawa lang ang existing. So, pangatlo pa ako. So, okay pa rin kasi pangatlo ko pa lang. Okay? Maliwanag ba ako? Okay, thank you for that. Market research. Ang ipepresent po dito guys yung resulta. Okay, resulta ng research mo. Now, kung in case na masyadong marami, okay? Masyadong marami yung questions, hindi mo naman kailangan i-present na lang ng lahat. Kahit yung pinaka-summary na lang. Summary per section. Halimbawa, first section, profile. Second section, ganito. Third section, ganito. Para konti na lang. Tapos,
yung pinaka top answer na lang ang ilalagay mo para summary talaga. Lagyan mo lang ng textual description para pag binasa ni reader, malalaman niya pa rin yung content tulad nito. May textual description siya. Ngayon, sir, pwede bang hindi naka-pie chart? Pwede. Mas maganda nga kung table na lang. Lalo na kung magsasummarize kayo. Table na lang. Table na lang ang gawin nyo. Okay? Maliwanag ako ha. Tapat mo na sa iyo. Okay. So, hindi na ako mag-open ng guys. Medyo bumabagal. So, yon ang para dito sa market research. Okay? So, ayan. So, okay lang naman kahit hindi pie chart. Mas maganda pa yung table. Mas madaling i-present. Okay. Ngayon, next is, ito na. Market description. Ano to? Literal. Dinidescribe mo yung market mo. Okay? Kahit wala yan, kahit tanggalin mo yan, okay lang. Diretso mo na kagad yung data. Ito, may konting lecture pa nga to eh. So, kahit alisin mo yan, good na good yan. Saan ka, ano na lang sisimula mo? Ito na. Simula mo na ng ganito. Guys, okay din yung ganitong naka-table na ganito. Mas madaling tignan. Okay? Ngayon, okay lang naman na hindi mo ilagay itong mga tanong. Pwede naman. Kasi dinidescribe mo lang naman siya. For example, age, gender, and employment. Yan, pwede. Location, yan. So, ito mga to, kahit hindi mo ilagay, basta i-describe mo siya, kahit demographic and geographic lang, pwede na. Okay? Okay lang yon. So, kahit itong behavioral, kahit hindi mo ilagay, okay lang. Kasi yung nature naman ng business natin, nasa small size naman siya. Nasa basic entrep naman tayo. So, kahit wala itong behavioral, is good pa rin naman. Yes, Kimberly. Sir, ask ko lang yung, di ba dyan sa may table, sa kabilang side is answer, ano po ba yan? Survey results? Hindi. Ano po? Yung iba, survey result ang nilalagay nila. Pero yung iba kasi, pwedeng pwedeng yung interpretation mo na. Pwede kasi yun na lang ilagay mo. So for example, how often do you consume kakanin products? So, eto, base sa highest tong nilagay nila, yung monthly. So, pwede kasi ang gawin natin na, how often ba? Yung magiging target mo na ang aanuhin mo. Ikaw na yung maglalagay mismo. So, halimbawa, sa result nila, ang lumabas monthly. Pero, sa behavioral kasi, kung pagbabasihan natin yung ng marketing, pag sinabi kasi yung behavioral is, ang tinitignan natin is how often they buy. Kung ito ba ay hindi naman kailangan ng monthly, mga ganon. Hindi naman. Kunwari, bumibili siya every birthday lang or every occasion lang. So, yung mga ganon. Tayo, sa klase natin, kaya hindi ko na pinapalagay sa inyo, kasi hindi siya masyadong magiging useful dahil most of the products are consumed on a regular basis. Ayun. So, kahit hindi siya ilagay, okay lang. Pero ito, most of this ay galing talaga sa survey nila. So, ito yung description. Ngayon, kung sakali na ayaw nyo ng ganitong naka-table at mas gusto nyo yung description, pwede. Mamili na lang kayo sa dalawa. Yung iba kasi, mas preferred nila yung description na ganito, na naka-paragraph form, kasi mas free sila na i-describe yung market. Again, ito ay market description. So literally, you just need to describe your target market. Take note, target market. Ano ang characteristics ng tina-target kong customer? Yan siya, literally.
So, as to demographics, ang target namin ay nasa age bracket ng 18 to 45 years old. Walang preferred gender. Male, female, or LGBTQ is considered as a market. At least they have an income amounting to ganito. Ayan, so that they can afford the product. Ganun. So, demographic na yun. Geographic. The target market is located at ganito, barangay ganyan. So, literally. Ngayon, sir, pwede bang isama na namin yun sa yung pinaka-demographic saka geographic into one paragraph? Pwede. Ang kailangan nyo lang doon, guys, is i-separate na lang yung paragraph. Okay, para maging paragraph 1, demographic. Paragraph 2, geographic. Gusto maglagay ng paragraph 3, pwede. I-describe mo siya ng behavioral. Anong attitude ang iniisip mo na meron sa market mo? Halimbawa, yun nga, yung mga rental space, yung mga parang tambayan space, mga ganon. So, those who would like to relax once in a while or right after a heavy schedule at school or heavy schedule at work, those who would like to unwind, so yun siya. Yun ang pinaka-behavioral mo. So, pwedeng gawin mo na lang siya as third paragraph. Para isang paragraph lang yung market description mo. Competition analysis. Dito, guys, literal, ipe-present mo yung kalaban mo. Okay? So, ang ginagamit natin dito para common tayo ay yung 4Ps. Now, dito, medyo ano pa nga itong ginawa niya dito. Pwede kasing gawin to na yung competitor ang nandito, tapos yung 4Ps ang nandito. Pwede rin kasing ganon. So, pwede rin naman to. Maganda rin yung presentation niya. Medyo hahaba lang. Kasi kung marami siyang competitor. Pero tama naman yung presentation niya. Product. Ano-ano ang product na meron siya? Sir, ang dami niyang product. Sige. Gawin mong category. Meron siyang food, may beverages, etc. So, pwede mong i-mention yung ilan sa mga food by category din. Kunwari, they have burger, they have pasta, they have rice, viands, they have combo. Yun. So, para para may idea kung ano-anong mga food meron yung competitor. Gets ba, guys? Okay, si Puwing lang yata nakakaintindi. Yun, si Roman, saka si Charlene. Okay, good. Now, price. Again. Place mo lang muna. Yun na place. Ito, Limda, ito, Tugatog. Diba? Tugatog, ito, San Roque. Magkalayo yan. Lalo na to. Aluminio Street, Tugatog, malayo-layo to. Sa Nabotas. Diba? Pero nilagay pa rin niya. Bakit? Kasi nga, one ride lang eh. One ride away lang. Di, pwede. Sir, pwede ba isama namin dito kung meron silang dine-in? Pwede. Ilagay mo dito kung meron silang dine-in at kung meron silang parking. Bakit? Kasi essential ang parking kasi niya. Klaro? Okay. Price, yun. So, marami kasi yung price. Dito, nagawa nilang makuha lahat ng price kasi normally, nakapaskil kasi talaga yan. Pwede rin ulit, price range na lang kung masyadong marami. Halimbawa, for food, diba? Food. So, meron silang burger. Ano ang price range ng burger? Ano ang price range ng pasta? Para hindi ba kailangan isa-isahin? Kahit price range na lang. Okay? Okay. Ngayon, ito, kahit hindi mo na isama. Okay? Kahit doon lang tayo mag-focus sa 4Ps. So, meron na tayo product, place, price list, or price. So, promotion na lang. Meron ba silang promo? So, ito, kahit hindi na. Okay lang naman. Kasi yung iba, nahihirapan kumuha ng sales per day. Oo, iba nahihirapan kumuha ng sales kasi. So, that's why, hindi na namin pinasama yan sa karamihan.
Strength, hindi na rin. Okay? Kasi matatagalan tayong aralin silang lahat. Okay? Oh, so ang wala dito, promotion. Ngayon, may promotion ba sila? Okay, isa-isahin natin. Sir, meron silang calendar of promotion. Okay. Sige, ano-ano yung mga promo nila ngayon? Yan. So, ang point nito guys is that magkakaroon ka ng idea tungkol sa kanilang marketing mix. So, eventually, kahit pa paano magkakaroon ka ng idea sa kanilang marketing plan. Okay? Kahit konti. Kasi, na-assess mo yung kanyang marketing mix o yung 4Ps. Am I still clear? Okay? Marketing strategy. Sir, paano namin nagagawa to? Babalikan mo to. Balikan mo to. Ano meron sila? Ano meron ka na may offer? Kasi ang marketing strategy mo, diskarte mo yan para doon sa product mo. So, paano magiging itsura ng product mo? Magiging part of the marketing strategy yan ng product. Paano siya? Sir, kami ginawa namin dito, ginawa namin package. Kasi normally bumibili ka separate. Ayan, sir, nagawa kami ng ganito, naka-package siya. So, ang price naman namin sir ay ito. Ang place of distribution namin sir ganito. Meron kaming store, pero we are also we are also connected via internet. So they can place their order through our page. So yun. So i-ano mo na ngayon dito. They can order through our page. So pwede mong i-share yung simple process of ordering. So para kasi ano to marketing mix So parang pinaka lalabas parang may touch of marketing plan mo na to. Okay? Meron ba tayong ayan, medyo marami siyang promotion, yan. Iisa-isahin mo ngayon yan. So ano mga promo ko? Okay? Ngayon, sir, saan ako makakakuha ng information? Again, balikan mo ito. Ito pala ginagawa nila. So, dapat mas maganda sa ginagawa nila yung gagawin ko. Yun. Maliwanag ba? Kasi yun ang purpose ng pagkuha ng data ng kalaban para alam mo kung anong ginagawa nila so you can make your plan better. Maliwanag ba ako? Okay, so ang daming promotion, no? Ayan. Galing, oh. Kompleto pa yan, guys. Oh. Meron pa silang mga digital posters talaga. Then, words of mouth magic. Okay. Walang preview. Uy, ba tayo mag-load? Okay. Bubuksan ko na lang sa iba. Hubihin na ang aming signal. Okay, wait. Okay, so doon tayo sa kasunod. Sa organizational aspects. Okay? Teka. Palitan natin yung ating sharing. Hindi ko alam bakit tayo mag-load pero ano. Ayun lang. Bakit biglang ayaw nyo na mag-load? Okay, wait lang.